Hello again, Yondo Kachika Life. Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Pinabulaanan nga po ni Miss Vicky Aquino ang kumalat na isyong di umano'y hindi maganda ang relasyon ni Miss Jenny Mercado sa pamilya ng asawang si Dennis Trillo. Sina Miss Jenny Mercado at Mr. Dennis Trillo ay pareho nga po nasa pangangalaga po ng Agena Entertainment. Ang talent managed company nga po na tinatag nga po ni Miss Vicky at ngayon nga po ipinamamahala ng anak ni Vicky na si Katrina Aguila. Ayon nga po sa balibalita, hindi nga po bet na mga pangkapamilya ni Mr. Dennis si Miss Jenny Mercado. Nauna nga po itong lumabas sa OGTS Showbiz Update nga po sa YouTube itong nakaraang January 8, 2026. May nagparating lamang daw po kay Mr. OG nang tanong kung gaano katotoo hindi okay si Miss Jenny sa kanyang in-laws o sa mga magulang nga po ni Mr. Dennis Trillo. Sa 4 na taon nga po nila magkasama bilang mag-asawa, hindi raw nagparandaw si Miss Jenny sa pamilya nga po ni Mr. Dennis Trillo. At kumalat na nga po ang iba't ibang Facebook pages. Sa Facebook nga po ngayong araw, January 10, pinagtanggol nga po ni Miss Vicky ang alada si Miss Jenny Mercado laban nga po sa nagpakalat ng chismis. Wala raw itong katotohanan, napakabait at napakarespetong tao daw po si Miss Jenny Mercado. Private na ang pamilya ni Mr. Dennis Trillo at huwag na raw sanang halad ka rin sa intriga. Buong pahayag nga po ni Miss Becky, not true. Jen is the most genuine, sweetness, nicest, most loving, kindness, respectful, and generous alaga I have. I personally seen and witnessed how she take care of everyone. In 2026, spread love and joy. Huwag ganyan, Dennis family is very private. Huwag silang idamay. Samantala, dumako naman po tayo sa iba natin showbiz update. Inamin nga po ni Miss Darlene Lustre kay Miss Vice Ganda na nahanap na nga po niya ang Prince Charming niya sa current boyfriend niya ngayon. Nakapanayam nga po ni Miss Vice Ganda ang actress sa YouTube channel noong nasa Hong Kong Disneyland po sila para nga po sa shooting ng pelikulang Call Me Mother na in-upload nga po noong Miyerkules ng gabi. Sabi nga po ni Miss Nadine, feeling ko, pakiramdam ko naman, sana, oo, saka sabi ko sa kanya na nag-break pa tayo, hindi ako magkakajowa. Nakangiti nga rin po si Miss Vice sa sinabi ng co-star niya sa pelikula at sinabi sobrang in love ito marahil sa current boyfriend niya na sinang Ayuna naman. Kasi parang, ewan ko, kasi kung hindi pa siya yon, feeling ko sobrang okay siya para sa akin. Hindi man siya perfect, pero para sa akin sobrang okay na siya. Perfect na siya for me. Paliwanag na po Miss Nadine Lustre na nakangiti. Dagdag pa nga po niya, at saka for sure reason, alam mo lang na ito yon. Yun ang nafe-feel ko sa kanya, kaya nga sabi ko sa kanya, pag nag-break pa tayo, hindi na ako mag-jowa or mag-boyfriend kasi ayaw ko na, for me, para ang hirap makahanap ng tulad niya. Hindi raw po marrying type si Miss Nadine Lustre. Pero gusto naman ng selebrasyon, not necessary wedding. Pero gusto ng selebrasyon with family, not necessary. Yung malaking selebrasyon sa church, hindi. Disney wedding ang gusto. Gusto ko lang by the lake with close friends tapos paparty tayo ganon. Ganun lang po kasimple. Hindi naman ako nag-dream na malaking wedding. Payag na po ito ni Miss Nadine. Edad 31 years old na nga po si Miss Nadine at hindi yun namalayan ni Miss Vice Ganda dahil parang kailan lang daw ay mga bagets pa sila noon sa una nilang pagsasama sa pelikulang Beauty and the Bestie ng 2015. Nakasama nga rin po nila si Mr. Coco Martin na idinirect na po na nagwalang si Wendy Ramas. Saad naman po ng actress, kaya nga nakakatuwa nga kapag nakaka-receive ako ng comments sa IG ko na kunwari nakabikini ako. Ano ba yan, bakit naggaganyan siya? Ang bata-bata pa niya sa loob ko. 30 na ako, te. Actually, in my teen years, sabi ko, shit, pag nag-20 ako, ikakasal na ako, baka magkaroon na ako ng family. Tapos na nag-20 ako, parang no. Tapos na nag-25 na ako, sabi ko, baka pag nag-30 na ako, then hindi pa rin pala. Tanong nga po ni Miss Vice, shouldn't feel old yet? Not at all, nag-enjoy na kasi ako, saad naman po ng dalaga. Huli na naman pong natanong si Miss Nadine, na kung handa na ba siya maging asawa. Parang ibang responsibility na yan siguro. Kung mangyayaring yun, edi go. I think kami kasi we're both focused on working on ourselves, then meaning na nag-group pa kami separately. And we're growing together kasi may mga business kami together. At ang dami pa namin gustong marating, pahayag nga po ni Miss Nadine Lustre. Tanong pa nga po ni Miss Vice, paraning ka bang girlfriend? Before, ngayon parang sobrang iba na napifeel ko na secured ako sa kanya. Feeling ko but depende rin po talaga sa sitwasyon. I will say in my times na napaparanoid ako but not because of the relationship, but the other things. I think yung pagkaparanoid ko nandun pa rin naman. Ibinahagi nga rin po ni Miss Nadine ang natutunan after na nakaraang relasyon. Unahin mong mahalin ang sarili mo,
kahit gaano mo kamahal ang partner mo. Nagtotododo ako ng love, pero makikita mo naman kasi yung partner mo nagre-reciprocate at dapat balanse pa rin. Katwiran naman po ng 51 Metro Manila Best Actor na kahit may red flag na ay kailangan intindihin at hindi ganun kabilis umalis dahil nga po sa pagmamahal sa partner. Kapag nauubos ka na parang basong tubig na naubos ka at walang refill, ikaw naman ang magsisuffer. Ito nga po ang katwiran ng dalaga kaya sa relasyon nila ngayon ng kanyang boyfriend ay balanse nga daw po. Refill each other, glasses ka din. At kahit daw po sobrang in love si Miss Nadine Lustre sa partner niya, ay hindi pa rin siya nasubukang mag-beg o magsabi ng please stay. Depende kung itong boyfriend ko ngayon is some way ganon mangyari sa amin, oo. Kasi worth naman na mapagpakumbaba ka. Meron kasi mga taong hindi worth sa agnya po ni Miss Nadine Lustre. At dahil mother role sila ni Miss Vice Ganda sa Paul ni Mother ay natanong nga po ng host kung handa na po siyang maging ina. Hindi pa actually, ayaw ko talaga magkaanak. Pero kung mangyayari at ibibigay nga sa akin, tatanggapin ko man. Takot kasi ako mag-raise ka ng tao, syempre, responsibilidad. Dapat hindi lang siya laruan. Hindi lalo cute na parang may kamukha ako. Parang isa siya had responsibility. Takot ako pag nagkamali ako. Pag-isipan talaga kasi sobrang hirap nga po ng buhay ngayon. I think isa pang reason kasi hindi pa ako tapos i-discover ang sarili ko tapos mag-aanak ako. Tapos lahat ng attention ko at oras ko mapupunta nga po sa bata. I feel like in some way, baka sobrang ma-affect din po siya sa akin. Ganun na ang laki responsibilidad na nakakatakot siya for me. Natatakot ako, paniwara mabuti nga po ito ni Miss Nadine Lustre. Ngunit may pahabol naman po itong si Miss Nadine Lustre. Pag nagawa na niya lahat ng gusto niya, gawin sa buhay niya at hindi niya na sinasara ang pintuan para maging ina. So ngayon, ini-enjoy nga lang po ni Miss Nadine Lustre ang buhay kasama ang kanyang boyfriend. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.